So, kailangan kong... Saan ka nag-aral sa New York? Sa Columbia University. Columbia University. Sa New York. Nakapunta ako doon. And one of my cousins nagtuturo ngayon doon sa doon. Columbia. Napakagandang paaralan. Napakaganda. At saka, talagang pag nag-graduate ka ng Columbia, dekalidad, kumbaga, ibang klaseng level yon, di ba? So, how did you survive nung nasa New York? Tiniis ni LV ang pagkutya ng mga tao sa paligid, lalo na ng mga nakakakilala sa kanya. Lahat ng paraan kanyang ginawa at pinasok ang iba't ibang uri ng masasabi nating marangal na trabaho, ngunit hindi angkop sa isang profesional na tulad niya upang maigapang ang pagtatapos ng kanyang master's degree sa Columbia University sa Estados Unidos. Oh yeah, it's really a life of it's full of challenges, no? So nung nagpunta nga ako doon, $5,000 lang ang dala ko. Naubos ng isang semester. Kasi ang mahal ng tuition fee. That's right. Ang tuition fee is about $400 per unit. Per unit 'yon, ano? So ako pa rin ang gumastos sa apartment. That's right. Sa pagkain. At saka New York, di ba? Napaka-expensive na city ng New York. So, I had to do a lot of odd jobs, part-time jobs. So, nandoon yung magtrabaho ko sa library as a student worker. 3 libraries. 3 libraries. Sa buong Columbia University. 3 libraries. Yung compound na yun. Iba-ibang libraries yun. Kaya yung mga estudyante doon na nakikita ako, sabing medyo napapahiya din ako. Oh, you are everywhere. Kasi tatlong yung libraries yun, may iba-ibang shift. So, pag may time ako, nagdi-dishwashing, housekeeping, meron akong babysitting job. Nagtatype ako ng mga reports. May dog walking pa. Alam mo yung dog walking? Yes, yes. For 1 hour, $4 ang upa noon. I-walk mo yung dog sa park para doon sila mag-wiwi. Mahal na mahal nila yung mga dogs. Mahal na mahal nila. So, $4 din yun. So, sabi nga nung isang kaibigan ko, pinagtatawanan niya ako. Sabi niya, doon sa Pilipinas ay ikaw ay profesor na ginagalang. Tapos dito nagdo-dog walk. Naghuhugas ng pinggan. Naghuhugas ng pinggan. Medyo naiiyak-iyak na ako noon. Oo nga, medyo mahirap yung challenge na pinasukan mo. Mahirap talaga. Kaya yung pag-aaral ko, sa palagay ko, hindi masyadong naluto. Half-baked sa palagay ko yung pag-aaral. Kasi wala na akong time. I had very little time to study anymore. But you finished your MA there. I finished. At ano naman yung mga magagandang mga alaala mo sa sa New York bukod dun sa natapos mo yung pag-aaral mo doon despite yung mga difficulties? Ayun nga, ang kagandahan sa New York ay maraming mga opportunities. Basta masipag ka lang. At saka hindi sila nagtatanong kung saan ka nanggaling o kung saan kang bansa mula. Multicultural doon. Multicultural kasi people look differently. Iba-ibang itsura. So, you can be yourself. Pero grabe yung freedom doon, di ba? Hindi lang academic freedom kundi yung talaga ang mga tao parang kaya anong itsura mo, kaya anong kulay mo, basta pare-pareho tayo dito, estudyante tayo pare-pareho, di ba? Yes, that's right. Napaka-beautiful ng environment ng gano'n, community. So, hindi mo ma-feel na ikaw ay isang Asian o isang foreigner. So, lahat ay may opportunities. Basta i-grab mo lang yun at masipag ka. Pero 6 na taon ka sa New York? 6 na taon, pero pabalik-balik din ako. Umuwi din ako sa amin. Pero habang nag-MA ka, o after MA, tsaka ka nagturo? No, after 1 year, kasi yung during the first year ng pagpunta ko doon, hindi pwedeng magkaroon ng full-time job. I see. So, iyon nga, mga kung ano-anong jobs yan. Kasi study, parang visa, no? Yung student visa, okay. So, after 1 year, noon lang kami binigyan ng work permit
for practicum. Okay. So, ano pala? Parang OJT, OJT, ganyan, school-related pa rin yun. So, doon ako umenter sa school. Pero dahil sa pangangailangan ko ng pera para matustusan ko ang aking pag-aaral, tinuloy-tuloy ko na yon. At ang one thing good sa New York, hindi sila mahigpit sa mga foreigners. Dahil kulang nga noon ang mga teachers. That's right. So, hindi na nila masyadong pinansin kung ikaw ay estudyante lang na may talaga bang Late work 80s permit. na yan o early 90s? That was 1987. Nag-umpisa yun nung nagpunta ako ng New York. So, Mga 88, 89, nagturo ka doon. oo, kaano pa lang ng people power revolution noon. So, maganda pa ang tingin ng mga tao noon That's sa right. Pilipino. Oo, iba ang imahe ng Pilipinas. Oo. Patuloy na ikot dahil mayroong ikaw. Miss Sonia Soto would like to thank Cora Talents Beauty World for quality and branded hair care and beauty products. Cora Talents Beauty World is located at CRJ Talents Building, MacArthur Highway, Dolores, City of San Fernando, Pampanga, with telephone number 045-963-9210 or 0918-561-3657. Karen's Salon and Spa, located at Eastgate City Walk near Robinson Star Mills, with telephone number 045-966-3659 or 0927-656-5130. Dahil mayroong ikaw ay kababalikan. Hindi lang sipag, kundi tunay ang lakas ng loob at tapang ang naging panangga ni LV sa mga dagok na dumating sa kanyang buhay. At oo, hindi nga siya si Superwoman, lalong hindi si Darna. Wala rin siyang anting-anting, subalit tunay at natural ang kanyang armas upang magapi ang kahinaan. Patunay na siya ay hindi isang pangkaraniwang babae. Siguro noon ay, kadarating ko lang, no? Siguro a few months after na dumating ako doon, nabalitaan ko na stroke ang mother ko. Oh my God. Comatose, no, Oh my for God, 4 days. So bigla akong kailangan umuwi. Oo. And I asked my friend na nurse, sabi ko, pwede bang pautangin mo ako? Hindi naiyak ako. Yeah, you just... Pautangin mo ako, kailangan umuwi ako kasi may sakit ang mother ko. Ang nakakatuwa naman yung kaibigan ko na yon, pinautang nga ako. At nakauwi ako. Yung father, hindi nila alam na uwi ako. So yung father ko, gulat na gulat, nung makita niya, nandoon ako sa ospital. At ang kainaman nga nung system sa Amerika, very lax, very ano sila, no? Liberal. Liberal. So, hinayaan nila akong gumawa ng aking mga term paper, yung mga requirements sa ospital. Habang nasa ospital ako, sinesend ko na lang by mail. Hindi pa uso na ng email eh. So, snail mail pa rin, ano. So, talagang 3 months ako nasa Pilipinas. Ako nagbabantay sa ospital kasi may mga trabaho yung mga kapatid ko. At tinutuloy mo yung mga... Tinutuloy ko yung research. Nakikipag-communicate lang ako sa mga professor ko by mail. Gumaling na yung mother ko pero paralyzed na siya noon. Sabi ko sa mother ko, babalik na ako kasi kailangan kong bumalik. Kailangan kong ituloy yung aking pag-aaral. So, sa awa naman ng Diyos, natuluyan, sa yung MA ko, natapos ko, then itinuloy ko yung doctoral program. That's right. So, natapos mo rin? Natapos ko rin. Pero nagturo ako talaga yun ng challenge. Kasi talagang, yung mga estudyante, of course, nung una, hindi masyado kasi nagturo ako sa Chinatown, mga maliliit pa yung tinuturuan ko, fourth graders, at mga Chinese Americans. So, medyo may respectful pa yung mga bata na yun. At saka yung mga magulang, supportive pa. Okay lang na pagalitan yung mga anak nila. Pero after that, nagturo ako sa public school system. Doon talaga ang hell. Elementary muna, then junior high school, tapos senior high school. So, ito na yung mga pasaway. Ayan na yung mga pasaway. At